Magandang araw po mga kapadong. Tayo po ay nasa 7th episode na ng ating Ikwento Mo kay Padong. Isang araw po nung ako ay postulant na na-assign dyan po sa Katarman Samar, ako po ay nasa barangay ng Makinli. Ito po yung medyo may kataasang bahagi dyan po sa Katarman, kung saan ang kapilya pong assign sa akin ay punong-puno ng kabataan. Nung ako po'y naroroon, naghanda po kami para sa October celebration ng Living Rosary. So yung mga bata po ay gumagawa ng malalaking styrofoam na bola, may kasamang krus para ihulma bilang isang napakalaking rosaryo. At habang ginagawa po nila yon, ako po'y umalis muna kasi ako naman po'y magbibigay ng recollection sa mga guro doon sa McKinley Elementary School. So sabi ko po, dyan muna kayo, magkita tayo after lunch para makapaghanda tayo sa ating Living Rosary. At ngayon nga po, nagsimula na akong mag-talk habang ako'y nagbibigay sa kanila ng catechism, reflection. Bigla na lang po may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Noong una po hindi ko naintindihan kung anong nangyayari. Basta ang sabi po ng mga guro, itago nyo si brother. Sabi po ng isa, brother, doon ka sa ilalim ng mesa mo. Yung isang teacher naman, brother, magtago ka doon sa may dingding. Noon po pala ay pinapaulan na po ng bala yung lugar namin kasi meron pong nangyari dong engkwentro ng mga militar at ng mga masasamang loob. Meron po kami isang teacher na iyak ng iyak dahil siya po ay buntis sa mga panahon iyon. Nung wala na pong alingaw-ngaw, nagsimula na po kaming lumabas at ang narinig po namin ay yung mga nanay na naghihiyawan. Hinihiyaw po yung mga pangalan ng kanilang anak. Sabi ko, bakit ganun? Mga guro naman ang kasama ko dito sa eskwelahan. Bigla pong naalala ko yung iniwan kong mga bata doon sa chapel na naghahanda para po doon sa aming Living Rosary. Kaya ako po'y lumabas kasama po ng ilang guro at ng mga nanay na naghahanap. Patakbo po kami pumunta doon sa chapel kasi naalala ko naroroon yung mga bata. Pagdating po namin sa chapel, isang bata kaming nakita. Natakot po kami lalo. Hanggang maya-maya, narinig na lang namin yung boses ng mga bata papalabas dun sa likod ng kapilya. Sila daw po ay nagtago doon sa loob ng banyo nang marinig nila ang putukan. Pawang yero lang po iyon kaya maaaring tumagos ang bala doon kaya dumoble ang aming takot. Tinanong ko sila, anong ginagawa ninyo nung mga oras na nagputukan? Sabi nila, brother, kasi brother pa lang po si Pads Edong noon. Kumakanta kami ng Let There Be Peace on Earth. Sabi ko, Panginoon ko, kung may nangyari sa mga batang ito, wala akong ibang sisisihin kundi ang sarili ko. Inilagay ko sila sa peligroso. Wala naman silang alam na gawin kundi maghanda para sa Living Rosary. Sabi ko, hindi kayo natakot? Takot na takot kami, brother. Akala namin mamamatay na kami. Pero alam kasi namin kasama namin ang Diyos. Kasama rin namin kayong nagdarasal. Kaya daw po nakahanap sila ng kapayapaan sa gitna ng putukan. Kami po at yung mga guro ay takot na takot. Halos mamatay sa takot. Samantalang ang mga kabataan doon sa loob ng kapilya ay buo at panatag. May lakas ng loob. Kumakanta pa ng Let There Be Peace on Earth. Mga kabataan na sa gitna ng panganib, ang nakita ay ang Diyos. Ang kapanatagan ang pinili kaysa takot. Madali po tayong pangunahan ng takot, ano? Kasi sa takot din po natin tayo'y mamatay na hindi naman tayo handa at hindi kapiling ang Diyos. Sa mga pagkakataong ganito, mga kapadong, anong pipiliin nyo? Ang matakot o ang manalig kay Kristo?
Magkita po tayo sa susunod na episode ng Ikwento Nyo kay Padong.